Huwag kang mag-alala, Veronica. Pipirmahan niya yon. Sa tingin mo ba may iba pa siyang mapupuntahan? Ang bawat salita ay tila matutulis na bubog ng salamin na tumusok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas ng mabigat na pinto ng kanyang opisina. Dito sa aming bahay, ang amoy ng kahoy na nara ay biglang naging kasuklam-suklam. Ang mga salitang yon na nagmula sa bibig ni Alonzo, ang aking asawa, ay sinabi sa isang tono na puno ng lamig at katiyakan. Isang tono na hindi ko kailanman narinig na ginamit niya sa akin sa loob ng 15 taon. Sa nanginginig kong mga kamay, lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa bandehang metal. Bahagyang tumagilid ito at ang ginintuang kanin ng paella Valenciana na buong hapon kong pinaghirapan ay muntik ng malaglag sa mamahaling Persian rug. Ang bango ng saffron at rosemary na kanina lang ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan ay tila lason na ngayon na sumasakal sa aking paghinga. Para kanino ang lahat ng ito? Para sa lalaking kinukumpirma sa kausap niya sa telepono na wala akong halaga, na ako ay isang bilanggo na walang ibang mapupuntahan. Dahan-dahan, itinulak ko ang pinto. Bumukas ito nang walang anumang tunog. Natagpuan ko siyang nakatalikod sa akin, nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, na tanaw ang hardin na ako mismo ang nag-alaga. Ang kanyang tindig ay iritable. Ang isang kamay ay nasa kanyang baywang habang hawak ng kabila ang telepono. I have to go. Mabilis niyang sabi sa kausap bago ibaba ang tawag. Hindi man lang niya tinangkang itago ang pagkadismaya sa kanyang mukha nang humarap siya at makita ako. Kanina ka pa ba riyan? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na anumang paglalambing. Pinilit kong ngumiti, kahit na pakiramdam ko ay pinupunit ang mga labi ko. Maingat kong inilapag ang bandesya sa kanyang mesa, sa tabi ng mga tambak ng papeles na palagi niyang inuuwi. Hindi naman, dinala ko lang itong paborito mo. Sabi mo kagabi gusto mo ng paella. Tiningnan niya ang pagkain pagkatapos ay ako, na para bang isa akong katulong na nagkamali ng serbisyo. I'm busy, Mari. Hindi mo ba nakikita? Sana kumatok ka muna. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi pisikal, ngunit mas malalim ang sugat na iniiwan sa kaluluwa. Sinong kausap mo? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kailangan kong marinig ang kanyang pagsisinungaling. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng matinding pagkainis. It's just work. A client. Huwag kang ang paranoid. Kumain ka na lang sa baba. Susunod na lang ako kapag tapos na ako dito. Hindi na siya nagsalita pa. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa katad at muling itinuon ang pansin sa kanyang mga dokumento na tila hangin lamang ako na dumaan. Walang salamat, walang kahit isang sulyap sa pagkaing inihanda ko para sa kanya. Tahimik akong lumabas ng silid, isinara ang pinto sa aking likuran. Ang marahang tunog ng pagsara nito ay tila ang huling pagbagsak ng kurtina sa isang dula-dulaan na matagal ko nang pinaniniwalaan. Sa malawak na dining area, ang mahabang mesa na gawa sa mahogany na kayang maglaman ng 20 tao ay tila isang malaking disyerto. 2 plato lamang ang nakahain. Sa magkabilang dulo, isang malungkot na testamento ng distansya sa pagitan naming dalawa. Umupo ako. Hinintay siya. Lumipas ang mga minuto. Ang usok mula sa mainit na pagkain ay unti-unting naglaho. Ang kanin ay nagsimulang manlamig. Ang mga hipon na maingat kong inayos sa ibabaw ay nawalan na ng kanilang mapupulang kulay. Hindi siya bumaba. Sumubo ako ng isa, ngunit ang pagkain ay tila karton sa aking panlasa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang mabilis na tibok ng sarili kong dibdib, isang ritmo ng pagkawasak. Nang mag-urong ako ng mga plato, pinuno ko ng tubig ang lababo. Habang binabanlawan ko ang pinagkainan, napatingin ako sa aking mga kamay na nakababad sa tubig na may
Nakita ko ang mga kalyo sa aking mga palad, resulta ng walang katapusang paglilinis at pag-aalaga sa bahay na ito. Nakita ko ang maliliit na peklat mula sa mga tilamsik ng mantika. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng libu-libong pagkain para sa kanya, naglaban ng kanyang mga damit, at nag-alaga sa kanya kapag siya'y may sakit. Ang mga kamay na ito, na simbolo ng aking pagmamahal at pagsasakripisyo, marahil sa kanyang mga mata, ay mga kamay na lamang ng isang katulong na pagod at gaspang. Nang matapos ako, pinatuyo ko ang aking mga kamay at umupo sa dilim ng kusina. Hindi ko namalayan ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. Hindi ito mga luhang maingay. Ito ay mga luhang tahimik, mga luhang tanggap na may mali, na mayroong isang bagay na napakalaki ang nawawala. Narinig ko ang papalapit na yabag ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Tumayo ako. Mabilis na pinunasan ang aking mukha. Umaasa sa isang himala, na marahil ay hihingi siya ng tawad. Nayayakapin niya ako. Pumasok siya sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Dumiretso siya sa ref para kumuha ng isang bote ng malamig na tubig. Nang akala ko'y aalis na siya, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Nasaan na yung mga papeles ng lupa sa Iloilo na pinamana sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay patag at walang buhay, na para bang nagtatanong lamang siya tungkol sa lagay ng panahon. Kailangan ko para sa bagong investment. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumago sa bintana ng aming silid ay may dalang kakaibang pakiramdam. Isang babasaging pag-asa ang nagsimulang mabuo sa aking dibdib. Marahil, ang nangyari kagabi ay bunga lamang ng pagod ni Alonzo. Marahil, ngayon ay babalik na ang lahat sa dati. Pumasok siya sa aming walk-in closet habang ako'y nagsusuklay. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. May dala siyang isang folder na kulay krema at isang mamahaling pluma. Ang kanyang kilos ay magaan, taliwas sa bigat na bumabalot sa buong kabahayan kagabi. "Good morning, sweetie," bati niya, at sa isang saglit, ang puso ko'y tila nabunutan ng tinik. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng aking vanity table. "May papapirmahan lang sana ako sa'yo, para sa investment na sinasabi ko, para sa future natin." Ang mga salitang future natin ay musika sa aking pandinig. Kinuha ko ang pluma, ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Ito na siguro yon. Isang bagong simula. Binuklat ko ang folder, handang pirmahan kung saan man niya ituro, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pluma sa papel, narinig ko ang tunog ng aming doorbell mula sa ibaba, na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga. "Ah, that must be Veronica," sabi ni Alonzo, na tila hindi nababahala. Pinapunta ko siya para mas maipaliwanag sa'yo ang mga legal terms. You know, para mas klaro lahat. Nanlamig ang buo kong katawan. Veronica. Ang pangalan na yon. Ang boses na narinig ko kagabi. Siya. Dito sa aming pamamahay. Maya-maya pa, isang katok ang narinig namin sa pinto ng aming silid. At pumasok si Veronica, nakasuot ng isang pulang-pulang blazer na sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, puno ng tagumpay. Dala niya ang isang amoy ng mamahaling pabango na dumikit sa hangin at tila dumurog sa pamilyar na amoy ng aming silid. "Good morning, Attorney Ferrer, Ma'am Mari." Bati niya. Ang kanyang tingin ay dumapo sa akin ng isang saglit bago muling ibinalik kay Alonzo. "Veronica, please explain the document to my wife," utos ni Alonzo. Umupo siya sa gilid ng kama na parang isang hari. Lumapit si Veronica sa akin. Ang takong ng kanyang mga sapatos ay lumilikha ng mariing tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Itinuro niya ang papel. "Ma'am, this is a standard deed of separation of property leading to an uncontested annulment.
As stated in Section 4, you are waiving your rights to any and all conjugal properties acquired during the marriage in exchange for a peaceful and swift dissolution. Ang bawat salita ay tila mga ahas na gumagapang sa aking balat. Ang hangin ay biglang naging napakabigat. Hindi ako makahinga. Binasa kong muli ang mga nakasulat. Hindi ito para sa isang investment. Ito ay isang kasunduan sa hiwalayan. Isang kasulatan kung saan isinusuko ko ang lahat. Ang bahay, ang mga naipundar, ang 15 taon ng aking buhay. Nabitawan ko ang pluma. Gumulong ito sa ibabaw ng makintab na mesa bago bumagsak sa malambot na carpet nang walang ingay. Ngunit sa loob ko, isang mundo ang gumuho. Ano to, Alonzo? Tanong ko. Ang aking boses ay basag at puno ng hindi paniniwala. Nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang maskara ng pagkainis. Mari, let's not make this difficult. It's over. Matagal nang tapos. Pinipilit mo na lang. Pero, ang lahat? Halos pabulong kong sabi. Ang bahay, ang pinaghirapan natin. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Veronica. Isang tawang pilit niyang tinakpan ng kanyang kamay. Pinaghirapan natin, Ma'am Mari? Or pinaghirapan ni attorney? Sa puntong yon, tumunog ang telepono ni Alonzo. Inilagay niya ito sa speaker mode. Ang boses ng kanyang kapatid na si Remedios ang umalingaw-ngaw sa buong silid, matinis at puno ng lason. Noy, napirmahan na ba ng babaeng yan? Huwag kang papayag na makakuha yan kahit isang kusing. Isang hamak na probinsyana lang yan na pinulot mo, palamunin. That's enough, ate, sabi ni Alonzo, ngunit hindi niya pinatay ang tawag. Hinayaan niyang marinig ko ang bawat masasakit na salita. Hindi ko na kaya. Tumayo ako. Hindi ko pipirmahan, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Doon na sumabog si Alonzo. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At saan ka pupunta? Anong gagawin mo? You have nothing, Mari. No career, no money. Ako ang lahat sa'yo. At kapag hindi ka pumirma, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ng pamilya mo. Sa Iloilo. Gagawa ako ng kwento. Sasabihin kong may lalaki ka. Sisirain kita hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ang kanyang banta ay ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang pamilya ko, ang dangal nila. Ito ang tanging bagay na hindi ko kayang isakripisyo. Sa gitna ng kaguluhan, napadako ang tingin ko sa isang sulok ng silid, sa paso ng puting orchid na buong ingat kong inaalagaan. May isang usbong na malapit ng mamukadkad, isang simbolo ng buhay at pag-asa na tila nangungutya sa akin. Nangihinang umupo akong muli. Kinuha ko ang pluma mula sa sahig. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng buong mundo. Sa bawat letra ng aking pangalan na isinulat ko sa papel, isang piraso ng aking pagkatao ang namamatay. Matapos kong pirmahan ang huling pahina, kinuha ito ni Alonzo mula sa aking harapan. Hindi man lang niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. May 1 oras ka para mag-impake, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Pagbalik ko, ayoko nang makita ang anino mo dito. 1 oras, 60 minuto, 3,600 segundo. Iyon lamang ang panahong ibinigay sa akin upang isilid ang 15 taon ng aking buhay sa loob ng isang luma at kinakalawang na maleta. Ang bawat damit na aking tiniklop ay may dalang alaala. Ang bestidang suot ko nung unang anibersaryo namin, ang blusang regalo niya noong kaarawan ko, ang panyong ipinunas ko sa kanyang noo noong nilagnat siya. Ngunit ang mga alaala ay isa-isang naglaho, napalitan ng mapait na katotohanan. Hinubad ko ang aking wedding ring at maingat na ipinatong sa ibabaw ng kanyang unan. Malamig, matigas at walang buhay, tulad ng pagsasamang aming pinagsaluhan.
Kinaladkad ko ang nag-iisang maleta palabas ng silid. Ang mga gulong nito ay lumikha ng mahinang ugong. Sa makintab na sahig na gawa sa kahoy, isang tunog na tila umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak at tahimik na mansyon. Bawat larawan namin na nakasabit sa dingding ay tila isang mapanuyang paalala ng isang kasinungalingan. Pagdating ko sa malaking pinto, hindi ko na kailangan pang buksan ito. Nakatayo roon ang isang security guard. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na tila sanay na sa ganitong mga tagpo. Binuksan niya ang pinto para sa akin. At pagkatapos, ay ang bakal na tarangkahan sa labas. Walang lingon-likod akong lumabas. Ang bakal na tarangkahan ay nagsara sa aking likuran. At ang mabigat na tunog nito ay tila isang tuldok na nagwakas sa isang kabanata ng aking buhay. Ang hangin sa labas ay mas malamig. Ang mundo ay tila mas malupit. Sa terminal ng bus, ang ingay at amoy ng syudad ay tila isang atake sa aking mga pandama. Ang mga mukha ng mga taong dumaraan ay walang pakialam. Ngunit sa aking isipan, bawat isa sa kanila ay humuhusga sa akin. Ang babaeng binitawan, ang asawang pinalitan, ang talunan. Sumakay ako sa bus na patungong Iloilo. Pinili ang upuan sa tabi ng bintana. Sa pinakalikod, niyakap ko ang aking sarili habang ang bus ay unti-unting gumalaw, palayo sa syudad na naging saksi sa aking mga pangarap at sa aking pagkawasak. Hindi ako tumawag sa aking mga magulang. Hindi ako nag-text sa aking mga kaibigan. Anong sasabihin ko? Paano ko ipapaliwanag ang kahihiyang ito? Habang tinatahak namin ang mahabang daan, ang mga ilaw ng syudad ay napalitan ng kadiliman ng probinsya. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang aking sariling refleksyon. Isang babaeng may pagod na mga mata, may magulong buhok, at may pusong basag. Ang bawat tanawing aming nadaraanan ay nagbabalik ng mga alaala. Isang pamilyang masayang kumakain sa loob ng isang Jollibee ang nagpaalala sa akin nung minsang niyaya ko si Alonzo na kumain doon. At ang tanging sagot niya ay isang pag-ismid dahil hindi raw yon nababagay sa isang tulad niya. Nang sa wakas ay narating namin ang Iloilo. Madaling araw na. Ang hangin ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay banyaga. Imbes na umuwi sa bahay ng aking mga magulang, naglakad ako patungo sa isang lumang bahay sa dulo ng isang tahimik na kalye. Ang bahay ng aking lola Siriaca. Ang tanging lugar sa mundo kung saan alam kong maaari akong magtago. Ang bahay ay gawa sa kahoy, may malalaking bintanang kapis, at napapalibutan ng mga halaman na tila matagal nang hindi naaalagaan. Huminga ako ng malalim bago itinaas ang aking kamay upang kumatok. Ang tunog ng aking mga daliri laban sa matigas na kahoy ay tila napakalakas sa katahimikan ng umaga. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang isang matandang babae. Ang buhok ay kulay pilak na. Ang mukha ay puno ng mga linya ng panahon. Ang aking lola Siriaca. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay matalas, ngunit hindi mapanghusga. Nakita niya ang aking gusot na damit, ang aking namamagang mga mata, at ang nag-iisang maleta sa aking tabi. Walang tanong, walang sermon. Isang mahabang buntong hininga lamang ang kumawala sa kanyang mga labi. "Pumasok ka," mahinahon niyang sabi. "Malamig sa labas." Iyon lamang, at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, naramdaman kong may isang taong nakakakita sa akin, hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang isang taong nangangailangan ng masisilungan. Ngunit paghakbang ko sa loob, ang lahat ng lakas na aking inipon ay biglang bumigay. Ang init ng loob ng bahay ay kabaligtaran ng panlalamig ng aking katawan. Bumagsak ang aking maleta sa sahig. Ang aking mga tuhod ay nanghina at ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Naramdaman ko ang pag-init ng aking noo. Isang init na nagmumula sa lagnat ng pagod at pighati.
Sa gitna ng aking pagkahilo, isang pangalan ang paulit-ulit na binibigkas ng aking isipan, isang tanong na walang sagot. Alonzo. Sa aking pagbagsak, sa gitna ng aking lagnat at pagkalito, ang huli kong narinig ay ang mahinang bulong mula sa aking mga labi, isang salitang puno ng sakit at kawalan ng pag-unawa. Bakit? Nagising ako sa isang silid na puno ng liwanag. Hindi ito ang magarbong silid namin ni Alonzo na laging nakakulong sa dim light at air conditioning. Ito ay isang simpleng kwarto. May lumang kurtinang kapis sa bintana na pinapasok ang sinag ng araw. Ang hangin ay may dalang amoy ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas at ang sariwang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Mayroong isang mainit na kumot na nakabalot sa akin at ang aking noo ay may basang tuwalya. Nilingon ko ang paligid. Nakita ko si Lola Siriaca na nakaupo sa isang silyang kawayan sa sulok, tahimik na nagbuburda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang mga kamay, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang presensyang payapa at nagbibigay ng kapanatagan. Gising ka na pala, Ija. Sabi niya, hindi man lang tiningnan ang aking direksyon. Ang kanyang boses ay mababa, tila isang bulong ng hangin. Kumain ka na. Pagkatapos mong makabangon, may mainit na lugaw sa kusina. Wala akong masabi. Ang lagnat ko ay tila humupa na, ngunit ang sakit sa aking puso ay nanatili. Umupo ako. Dahan-dahang kinapa ang basang tuwalya sa aking noo. Ang bawat galaw ay may kaakibat na hirap. Ang aking lalamunan ay masakit. Nang makakain ako, lumabas ako ng silid at tinungo ang sala. Ang bahay ni Lola ay tila isang kapsula ng panahon. Ang mga lumang larawan sa dingding, ang mga antigong kasangkapan na gawa sa kahoy, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak. Lahat ay nagsasabi ng isang kwento. Nakita ko ang isang lumang piano sa sulok. Ang mga kinito ay dilaw na at tila matagal nang hindi tinutugtog. Naisip ko ang sarili ko noong bata pa, na pilit na inaaral ang bawat nota. Ang musika ay ang aking takasan noon, bago ko tuluyang iwan ang lahat para kay Alonzo. Huwag kang mahiya, Mari, sabi ni Lola, na lumabas mula sa kusina. May dalang baso ng herbal tea. Bahay mo rin ito. Magpahinga ka hanggang sa lumakas ka. Umupo ako sa kanyang tabi. Umiinom ng mainit na tsaa na may pait, ngunit nakapagpapawi. Salamat, Lola. Bulong ko. Salamat po at tinanggap niyo ako. Nilingon ako ni Lola. Ang kanyang mga mata ay mayroong malalim na pag-unawa. Ang bahay ay laging bukas para sa nangangailangan, lalo na sa kapwa mo babae. Nagpatuloy siya sa pagbabalik tanaw. Naalala ko pa noong bata ka. Ang hilig mong magbasa. Lagi kang nagtatago sa ilalim ng mangga sa likod bahay, may dalang libro. Ang kanyang mga salita ay tila isang balong bukal na nagpapaalala sa akin ng nakaraang ako, ang dating Mari, ang Mari na puno ng pangarap. Isang araw ang lumipas, pagkatapos ay dalawa. Nagsimula akong tumulong sa mga gawaing bahay. Naglinis ako ng hardin, inalis ang mga damo, at muling binuhay ang mga halaman na tila nakalimutan na. Ang bawat paghugot ng damo ay tila paghugot ko rin ng mga pait na damdamin mula sa aking puso. Isang hapon, habang naglilinis ako sa maliit na library ni Lola, nakita ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng isang silya. Punong-puno ito ng alikabok. Nang buksan ko, bumulaga sa akin ang isang lumang diary. Nakasulat ang pangalan ni Lola Siriaca sa takip. Sa tabi nito ay may mga lumang larawan at mga liham na nakatali ng laso. Kinuha ko ang diary. Ang bawat pahina ay mayroong amoy ng nakaraan. Sa unang pahina, nakasulat ang isang pet sa 50 taon na ang nakalipas. Ang sulat kamay ni Lola ay maingat at detalyado. Nagsimula akong magbasa. Hindi ito ordinaryong diary. Ito ay puno ng mga tula, mga pagninilay,
at mga kwento ng isang babaeng nagmahal, nasaktan at natuto. Isang particular na entry ang pumukaw sa aking pansin. Isang kwento tungkol sa isang pag-ibig na ipinagkait at isang desisyon na manatiling mag-isa sa halip na ikadina sa isang pag-ibig na hindi buo. Habang binabasa ko, naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Hindi lamang ito kwento ni Lola. Ito ay salamin ng aking sariling buhay. Ang bawat pahina ay tila nagbibigay sa akin ng payo, ng pag-unawa, ng isang pag-asa na hindi ko akalaing muli kong mararamdaman. Ang huling entry na aking nabasa ay isang pahina na halos burado na ang sulat. Isinasaad nito ang isang malaking pasasalamat sa isang amang Inigo na tila tumulong kay Lola sa pag-aasikaso ng mana na kailangan niyang protektahan para sa kanyang kinabukasan. May isang nakadrawing na maliit na bituin sa ibaba at sa ilalim nito, ang petsa ng 1 taon bago ako ipanganak. Ang pagbasa sa mga lihim ni Lola ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Mayroong lakas sa aking dugo, isang lakas na nagmula sa isang babaeng gaya ni Lola Siriaca. Nagpatuloy ako sa paglilinis, ngunit ang aking isip ay abala sa mga salitang nabasa ko. Ang diary na yon ay hindi lamang isang tala-arawan. Ito ay isang mapa, isang gabay. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking kama, hindi ako dinadalaw ng antok. Ang mga salita ni Lola ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang kanyang pagmamahal sa kalayaan, ang kanyang lakas na harapin ang mga pagsubok. Naramdaman ko ang isang maliit na apoy na nagsisimulang magliyab sa aking dibdib. Isang apoy na matagal nang patay. Ngunit kasabay nito, mayroong isang tanong na nagpapahirap sa akin. Ang mana na sinasabi ni Lola, bakit niya kailangang protektahan iyon? At sino si Mang Inigo? Ang bahay ay tahimik, ngunit sa loob ko, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat. Ang paggising sa bawat umaga sa bahay ni Lola Siriaca ay tila isang ritual ng pagpapanibagong buhay. Ang sariwang hangin mula sa dagat, ang kaluskos ng mga dahon sa hardin, at ang amoy ng kaping barako na inihahanda ni Lola. Lahat ay nagbibigay sa akin ng payapang simula. Ngunit ang payapang simula ay madalas na sinusundan ng mga mapanuring tingin ng lipunan. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, may humintong tricycle sa labas ng aming gate. Bumaba si Aling Sion, ang aming kapitbahay, na tila isang anino na laging naghahanap ng pagmamasdan. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang nangiti ay pilit. Marie, ikaw na pala yan, bati niya. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay tila may halong pangungutya. Ang tagal mong nawala. Balita ko, hiwalay na raw kayo ni Attorney Ferrer? Sayang naman. Akala ko pa naman, kayo na ang magpakailanman. Ang bawat salita ay tila isang tusok sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanlumo. Naramdaman ko ang isang bahagyang pag-init sa aking pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa galit. Buhay po talaga, Aling Sion. Hindi natin kontrolado ang lahat. Sagot ko, pinilit kong maging kalmado. Tumawa si Aling Sion, isang tunog na tila kalansing ng lata. Naku, Ija, ganyan talaga. Pag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, walang sariling career. Madali kang palitan. Sana pala, pinili mo na lang noon si Mang Nestor. May-ari yon ng farm, pero simple lang. Ang kanyang mga salita ay tila langis na ibinuhos sa apoy ng aking galit. Ang mga alaala ng mga sakripisyo ko para kay Alonzo ay muling nagbalik. Ang aking pangarap na maging isang pintor. Ang aking mga plano na magkaroon ng sariling maliit na art gallery. Lahat ay isinantabi para sa career ng isang lalaki na ngayon ay itinapon ako. Huminga ako ng malalim. Kung ano po ang nangyari, yun po ang nakatadhana. Basta ako
magpapatuloy sa buhay. Hindi na siya nagsalita pa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung gaano ako kaawa-awa. Pagkatapos ay umalis siya, ang kanyang tingin ay naiwan sa akin, puno ng paghatol. Kinagabihan, habang binabasa ko muli ang diary ni Lola, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Isinulat din ni Lola ang tungkol sa mga taong nanghuhusga sa kanya dahil hindi siya nag-asawa, dahil pinili niya ang kanyang kalayaan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng inspirasyon. Hindi ako kailangang magpaliwanag sa sinuman. Lumipas ang mga linggo. Ang aking katawan ay unti-unting lumakas. Ang aking isip ay nagsimulang gumaling. Araw-araw, binabasa ko ang diary ni Lola at ang bawat pahina ay nagbibigay sa akin ng panibagong pag-asa at pag-unawa. Isang hapon, habang nagdidilig ako sa hardin, mayroong isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aming gate. Isang matangkad na lalaki, may suot na suit, ang bumaba. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang tindig ay professional. "Magandang hapon po," bati niya. Lumapit sa akin. "Kayo po ba si Ma'am Maristela Salonga?" Nagtaka ako. "Ako nga po." "Sino po sila?" Inabot niya ang kanyang kamay. "Ako po si Attorney Inigo Beltran. Ako po ang abogado ng inyong Lola Siriaca. Nakausap na po ako ng inyong Lola bago pa po siya sumakabilang buhay. Mayroon po akong importanteng mensahe para sa inyo." Ang pangalan, Inigo Beltran. Ito ang pangalan na nabasa ko sa diary ni Lola. Ang aking puso ay nagsimulang kumatok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pag-asa. Mayroon akong pakiramdam na ang mga salitang sasabihin niya ay magpapabago sa lahat. Tiningnan ko ang hardin, ang mga halaman na unti-unti kong binubuhay. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang langit ay pininturahan ng mga kulay kahel at pula. Sa isang iglap, naramdaman ko ang lamig ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. "Pumasok po tayo," sabi ko, at iginiya siya sa loob ng bahay. Habang naglalakad kami patungo sa sala, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito takot o kahihiyan. Ito ay kaba. Kaba na nagmumula sa pag-asang mayroong isang bagay na magbabago. Ngunit ano? Ano ang mensaheng dadalhin niya mula sa aking Lola? Ano ang tinutukoy ni Lola na mana? Ang aking buhay ay tila isang bukas na libro. At ngayon, mayroong isang bagong kabanata na handang isulat. Umupo kami ni Attorney Beltran sa sala ni Lola sa harap ng isang mababang mesang gawa sa kawayoyan. Ang sikat ng araw ay tila pumasok sa mga bintana, naglalaro sa mga alikabok sa hangin. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na folder at isang brown envelope. Ang kanyang kilos ay maingat at profesional. "Maamari," panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado. "Bago po sumakabilang buhay ang inyong Lola Siriaca, inatasan niya akong siguraduhin na maipararating ko sa inyo ang kanyang huling habilin." Inabot niya sa akin ang brown envelope. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang selyadong liham na may sulat kamay ni Lola. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang ritmo ng pag-asa at pangamba. Binasa ko ang liham. "Aking minamahal na Mari, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay panahon na para harapin mo ang iyong sariling kapalaran. Alam kong nasaktan ka, Ija. Alam kong nawalan ka ng pag-asa. Ngunit tandaan mo, ang bawat dulo ay simula ng isang bagong kabanata. Hindi ko kailanman nakalimutan ang iyong kabaitan. Hindi ko nakalimutan ang pagmamahal mo sa akin, sa kabila ng pagtalikod ng iba. Kaya't narito ang aking regalo para sa iyo. Hindi lamang ito pera, kundi ang kalayaan na matagal mo nang pinangarap. Minana mo mula sa akin ang aking bahagi sa Between Logistics, isang kumpanya ng Covan. Gayon din ang lahat ng aking lupain.
Ngunit may kondisyon, Ija. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Kailangan mong buhayin ang kumpanya sa loob ng 1 taon. Kung hindi, ang malaking bahagi ng mana ay mapupunta sa isang Tieshan Sansta. Huwag kang matakot. Naniwala ako sa iyo. Ang lakas ay nasa iyong puso. Huwag mong sabihin ito sa kahit kanino, lalo na sa iyong asawa. Bantayan mo sila. Ang mga ganid ay laging naghahanap ng pagkakataon. Mag-iingat ka. Ija, mahal kita. Lola Siriaca. Nang matapos akong magbasa, tiningnan ko si Attorney Beltran. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Totoo po ba ito, Attorney? Ngumiti siya ng bahagya. Totoong-totoo po, Ma'am Mary. Ang inyong lola ay isang napakatalinong negosyante. Nagtayo siya ng isang imperyo mula sa wala. At inihanda niya ang lahat para sa inyo. Ibinuklat niya ang folder. Ipinakita sa akin ang mga papeles ng pagmamay-ari, mga dokumento ng kumpanya at mga titulo ng lupa. Ang mga numero ay napakalaki. Halos hindi ko maisip. Isang kumpanya ng Kohovan? Ako? Isang babaeng halos hindi naaalala kung paano magbayad ng sarili niyang bill. Pero paano po? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko po alam ang tungkol sa negosyo. Wala po akong karanasan. Alam po yan ng inyong lola, sabi ni Attorney Beltran. Ang kanyang mga mata ay merong pag-unawa. Kaya po, inihanda niya ang lahat. Mayroong mga kontak, mga kurso sa online management, at mga libro na dapat ninyong basahin. At ako po ay narito para gabayan kayo. Ang unang hakbang ay, dapat po nating ilihim ito. Kung malaman ni Attorney Ferrer, gagawa siya ng paraan para agawin ito sa inyo. Kilala ko po siya. Matagal na po kaming magkakilala. Ang pangalan ni Alonzo ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Tama si Lola. Tama si Attorney Beltran. Kung malaman ni Alonzo, wala na akong pag-asa. Niyakap ko ang liham ni Lola sa aking dibdib. Ang mga salita niya ay tila bumubulong sa aking isipan. Huwag kang matakot. Naniwala ako sa iyo. Ang lakas ay nasa iyong puso. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang dilim ay unti-unting bumabalot sa buong bahay. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay nagsimulang magningning, tila maliliit na bituin na nagbibigay ng pag-asa. Nakatitig ako sa mga papeles sa mesa, sa mga numero at mga pangalan na tila isang banyagang wika. Ang Between Logistics, isang kumpanya, isang hamon, isang pagkakataon. Ito ba ang mana na sinasabi ni Lola? Ang kapangyarihang muling mabuhay? Naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng takot at determinasyon. Takot sa hindi pamilyar, ngunit determinasyon na patunayan, hindi sa iba, kundi sa aking sarili, na kaya ko. Na ang babaeng minsan nang naging anino ay mayroon palang kakayahang maging isang ilaw. Sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang umaling-awngaw sa aking isipan na tila naghihintay ng sagot. Kaya ko ba talagang harapin ang hamong ito ng mag-isa? Ang sumunod na mga araw ay tila isang malaking pagsubok para sa aking isip at katawan. Ang sala ni Lola Siriaca ay naging aking bagong opisina. Puno ng mga papeles, libro tungkol sa negosyo, at ang laptop na hiniram sa akin ni Attorney Beltran. Bawat umaga, maaga akong gumigising, pinipilit na unawain ang mga terminong legal at business na dating hindi ko pinapansin. Si Attorney Beltran ay naging aking gabay. Araw-araw, nagpupulong kami. Kung minsan ay personal, kung minsan naman ay sa telepono. Ipinapaliwanag niya ang mga konsepto ng supply chain, inventory management, at financial statements. Ang bawat salita ay tila isang banyagang wika, ngunit pinilit kong matuto. Kailangan mo munang unawain ang kasaysayan ng Between Logistics, Ma'am Mary, sabi niya sa isang pagkakataon, habang nakaturo sa isang spreadsheet.
Ang kumpanya ay mayaman sa lupa at assets, ngunit mahina sa operations. May mga lumang kontrata na hindi na profitable at kailangan nating repasuhin ang lahat. Habang binabasa ko ang mga lumang dokumento, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang Bituin Logistics ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay ang diwa ng pagpapakasakit ni Lola. At ngayon, nasa akin ang pasanin na buhayin ito. Isang hapon, pumunta ako sa mismong opisina ng Bituin Logistics. Isang lumang gusali ito sa tabi ng pantalan. May amoy ng asin, diesel at lumang papel. Ang mga empleyado ay tila walang gana. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa habang pinagmamasdan nila ako, ang bagong may-ari na walang alam. Ma'am, ang hirap po talagang maghanap ng kliyente ngayon, sabi ng isang matandang empleyado, si Mang Tonyo, ang operations manager. Ang dami pong bagong kumpanya na mas mura ang serbisyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Walang kumpirmasyon ng Alonso. Kailangan ko itong patunayan sa kanila, lalo na sa aking sarili. Sinimulan ko ang aking paglalakbay. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa marketing, sa pamamahala ng mga tao, at sa pag-oorganisa ng mga proseso. Ginamit ko ang laptop para mag-research, maghanap ng mga ideya at gumawa ng mga listahan. Ang bawat gabi ay puno ng pagod. Ngunit ang pagod na yon ay mayroong ibang kahulugan. Hindi ito pagod mula sa walang kabuluhang gawain, kundi pagod mula sa pagtatayo ng isang bagay na sa akin. Isang beses, nagkamali ako. Sa pagtatangkang makatipid, pinili ko ang isang supplier na nag-aalok ng mas murang presyo, ngunit ang kalidad ng serbisyo nila ay mahina. Nagdulot ito ng pagkaantala sa mga kargamento at isang malaking reklamo mula sa isang kliyente. Ma'am Mari, kailangan nating maging mas maingat. Payo ni Attorney Beltran, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Maari tayong mawalan ng tiwala ng kliyente kung patuloy tayong nagkakamali. Naramdaman ko ang kahihiyan. Naisip ko ang mga salita ni Alonzo, ang kanyang paghamak sa aking kakulangan ng kaalaman. Nagbalik ang takot. Baka nga totoo siya. Baka nga wala talaga akong silbi. Tumakbo ako sa bahay ni Lola, pumasok sa kanyang silid at kinuha ang kanyang diary. Muli kong binasa ang mga pahina, ang mga kwento ng kanyang mga pagsubok, at kung paano niya ito nalampasan. Isang partikular na entry ang tumatak sa aking isipan. Ang pagbagsak ay hindi katapusan. Ito ay simula ng pagbangon, ng pagkatuto. Hindi ka natatalo hanggat hindi ka sumusuko. Kinaumagahan, mas maaga akong bumangon. Hindi ako sumuko. Binigyan ako ni Lola ng pagkakataon at hindi ko ito sasayangin. Pumunta ako sa pantalan. Pinagmasdan ko ang mga malalaking barko na papalapit at paalis. Ang mga manggagawa na abala sa pagbubuhat ng mga kargamento. Ang ingay ng makina. Lahat ay tila nagsasabi sa akin ng isang bagay. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa dagat sa aking balat. Ang aking puso ay bumibilis. Ito ang aking laban. Hindi na ito tungkol kay Alonzo. Ito ay tungkol sa akin. Tungkol sa pagpapatunay sa aking sarili. Sa gitna ng aking mga pag-iisip, merong isang mukha ang lumitaw sa aking isipan. Ang mukha ni Veronica. Siya, na ngayon ay masayang nagtatamasa ng lahat ng itinapon ko. Mayroong isang boses sa aking isipan na nagsasabi, "Huwag kang sumuko. Patunayan mo sa kanila. Patunayan mo kay Alonzo. Patunayan mo kay Veronica." Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nakatayo ako sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang bawat alon ay tila nagdadala ng bagong pag-asa, bagong lakas. Ngunit sa aking pag-iisip, mayroong isang tanong na nagpapahirap sa akin. Hanggang kailan ko kaya kayang itago ang lihim na ito? Habang abala ako sa Iloilo, pilit na binubuhay ang Bituin Logistics. Sa malayo ang anino ng nakaraan ay nagsimulang gumalaw. Si Veronica,
na ngayon ay tila reyna sa tabi ni Alonso sa Manila, ay naramdaman ang isang kakaibang pagbabago sa daloy ng impormasyon. Ang mga balita tungkol sa maliit na kumpanya ng Covan sa probinsya na dating kasing payapa ng natutulog na dagat ay nagsimulang maging palaisipan. Sa aming mga pulong ni Attorney Beltran, unti-unti kong nalaman ang mga detalya ng kanilang mga galaw. May mga inquiries po mula sa isang kumpanya sa Manila, Ma'am Mari, sabi ni Attorney Beltran habang nakatingin sa kanyang tablet. They're asking about our shipping rates, our routes, and even our current contracts. Ang kakaiba po, halos kapareho ng line of business ng isang dating kliyente ni Attorney Ferrer. Ang aking puso ay bumibilis. Alam kong ito ay gawa ni Veronica. Hindi niya ako kailanman hahayaang maging mapayapa. Veronica, bulong ko sa aking sarili. Ang kanyang pangalan ay tila isang lason. Hindi nagtagal. Nagsimulang makaramdam ng presyon ang Between Logistics. Mayroong mga supplier na biglang nagtaas ng presyo. Mayroong mga kliyente na biglang nagkansela ng kontrata na mayroong mga dahilan na tila pilit at hindi makatotohanan. Isang araw, tumawag si Mang Tonyo, ang operations manager. Sa akin, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ma'am Marie, hindi po maipaliwanag. Ang daming kumpanya ang biglang ayaw nang makipag-ugnayan sa atin. May mga lumalabas na balita na hindi raw tayo stable, na baka raw magsara na. Naintindihan ko, ito ay isa sa mga laro ni Veronica. Ang pagkalat ng masamang balita, ang pagdududa, ang pagwasak sa reputasyon. Ito ang kanyang paboritong armas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Akala ko, sa paglayo ko sa kanila, ay magiging malaya na ako. Ngunit ang kanilang anino ay patuloy na sumusunod. Sa gitna ng lahat ng ito, binuksan kong muli ang diary ni Lola. Binasa ko ang mga pahina tungkol sa kung paano niya hinarap ang mga pagsubok, ang mga intriga ng mga kakumpetensya, at ang mga taong gustong bumagsak sa kanya. Mayroong isang entry na tumatak sa aking isipan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikipaglaban sa dilim. Ito ay lumilikha ng sarili nitong liwanag. Ang mga salita ni Lola ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ako kailangang makipaglaban sa gabi. Kailangan kong palakasin ang aking sarili, ang aking kumpanya. Nagsimula akong magbago ng diskarte. Sa tulong ni Attorney Beltran, sinimulan naming repasuhin ang bawat kontrata, humanap ng mga bagong supplier, at magplano ng mga bagong ruta ng pagpapadala. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa mga maliliit na negosyante sa Iloilo, nag-aalok ng mas personalized at maaasahang serbisyo. Ma'am Mari, kailangan natin ng bago, isang bagay na hindi nila kayang kopyahin. Payo ni Attorney Beltran, ang aking mga mata ay napadapo sa isang lumang mapa ng Iloilo na nakasabit sa dingding ng opisina. Nakita ko ang mga maliliit na islang nakapalibot sa mainland, ang mga mangingisda, ang mga magsasaka, ang mga maliliit na komunidad na hindi pa naabot ng malalaking kumpanya. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang Between Logistics ay hindi lamang para sa malalaking kliyente. Ito ay para rin sa mga maliliit. Ito ay magiging tulay para sa kanila. Habang abala ako sa aking mga plano, sa Manila naman, si Veronica ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang guluhin ako. Narinig namin ang mga balita na siya mismo ang lumalapit sa mga dating kliyente ng Between Logistics, nag-aalok ng mas mababang presyo at nagkakalat ng mga hindi magagandang istorya tungkol sa akin. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking mga ugat. Ito ay isang digmaan, isang giyera na hindi ko hiningi, ngunit ngayon ay kailangan kong harapin. Ngunit ang bawat hamon ay tila nagpapatibay sa akin. Ang bawat pagsubok ay tila nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Ang dating Mari na mahina at walang boses ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ng isang Mari na handang lumaban.
Nakatayo ako sa labas ng opisina ng Between Logistics, pinagmamasdan ng mga empleyado na abala sa kanilang mga gawain. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa aking balat, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit sa aking isipan, mayroong isang tanong na patuloy na umiikot. Hanggang kailan kaya magtatagal ang digmaang ito? Habang abala ako sa pagtatatag ng Between Logistics sa Iloilo, sa malayo, sa mataas na gusali ng Manila, ang tadhana ni Alonzo Ferrer ay unti-unting gumagalaw. Ang kanyang pagbagsak ay hindi bunga ng aking paghihiganti, kundi ng kanyang sariling pagmamataas at ng pagtalikod ng mga pinagkakatiwalaan niya. Nagsimula ang lahat sa isang malaking kaso. Si Alonzo, na kilala sa kanyang pagiging tuso at matalas na utak sa batas, ay binigyan ng isang malaking korporasyon ng isang napakalaking kaso. Isang kaso na tila imposible para sa iba. Ngunit para kay Alonzo, ito ay isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanyang husay. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay bumulag sa kanya. Pinaniwalaan niyang kaya niyang talunin ang lahat na walang batas ang hindi niya kayang baluktutin. Nagbigay siya ng isang maling payo sa kanyang kliyente. Isang payo na puno ng kumpiyansa, ngunit walang malalim na pagsusuri. "Don't worry," sabi niya sa kliyente, ayon sa narinig kong balita mula kay attorney Beltran na may mga koneksyon sa legal community sa Manila. "Walang makakatalo sa akin. I have this in the bag." Ngunit ang kaso ay bumaliktad. Ang kanyang kliyente ay natalo at ang kabayaran ay napakalaki. Isang pagkalugi na bilyon-bilyong piso. Ang korporasyon ay naghain ng kaso laban kay Alonzo. Akusado siya ng propesyonal na kapabayaan. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong legal community. Ang dating kinikilalang si Attorney Alonzo Ferrer ay naging isang katawa-tawa. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde. Ang kanyang tanggapan ay nilisan ng mga kliyente. Ang kanyang pangalan, na dating sumisigaw ng kapangyarihan, ay naging simbolong ng kahihiyan. At sa gitna ng kanyang pagbagsak, doon lumabas ang tunay na kulay ni Veronica. Si Veronica, na matagal nang naging anino niya, ang kanyang kasintahan at kasabwat sa lahat ng kanyang mga gawain, ay naramdaman ang paglamig ng hangin. Nakita niya ang pagguho ng kanyang hari. Ang lalaking pinagtiwalaan niya, ang lalaking sa tingin niya ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ay wala ng halaga. Nagsimula siyang magplano, habang abala si Alonzo sa pagtatanggol sa kanyang sarili mula sa mga kaso at pagtitiis sa kahihiyan. Lihim na inilipat ni Veronica ang lahat ng natitirang pera mula sa kanilang joint accounts. Ang mga investments na dating pinaghirapan ni Alonzo, ang mga nakaw na yaman na dating pinagsaluhan nila, lahat ay inilipat niya sa isang account sa ibang bansa. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Walang paalam, walang bakas. Tanging isang maikling text message lamang ang natanggap ni Alonzo. "I'm sorry, Alonzo. Hindi ko kayang makita kang ganyan. I deserve better." Ang dating abogado na kayang baluktutin ng batas, na kayang sakta ng isang babae para sa kanyang sariling interes, ay naiwan na mag-isa. Wala ng pera, wala ng kasintahan, wala ng karangalan. Nabalitaan ko ang lahat mula kay Attorney Beltran. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang telepono. Hindi ito paghihiganti. Ito ay karma. Ito ay ang bunga ng kanyang sariling mga kasalanan. Alonzo Ferrer, the great Attorney Ferrer, is now just a ghost in Manila. Sabi ni Attorney Beltran, ang kanyang boses ay may halong lungkot at katarungan. Nabalitaan ko. Nagbebenta na siya ng mga gamit niya para lang may maipambayad sa mga utang. Ang aking puso ay bumibilis. Walang galak sa kanyang pagbagsak. Tanging isang mapait na lasa ng katarungan. Ang lalaking sumira sa aking buhay ay sinira ngayon ng kanyang sariling pagmamataas at ng babaeng pinili niya. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina sa Between Logistics,
Pinagmamasdan ang mga barko na papalapit at paalis. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa. Sa loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ako nagtagumpay sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba. Nagtagumpay ako sa pamamagitan ng pagbangon mula sa aking sariling pagbagsak. Ngunit mayroong isang bagay na naiwan sa aking isipan. Si Alonzo na ngayon ay wala ng anumang pag-asa. Mayroong isang bahagi sa akin na nakakaramdam ng awa sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot niya. Ang aking isip ay tila isang dagat na puno ng mga alon. Ang bawat alon ay mayroong dalang tanong. Paano kaya siya haharapin ng tadhana? At ano ang susunod na mangyayari sa aming dalawa? Isang mainit na hapon sa Iloilo. Nakaupo ako sa lumang beranda ng bahay ni Lola. Pinagmamasdan ang mga bata na masayang naglalaro sa kalye. Ang Bituin Logistics ay unti-unting lumalago. Ang aming mga plano na abutin ang maliliit na komunidad ay nagbubunga. Ang pagod ay may kaakibat na kasiyahan, isang kasiyahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Nasa gitna ako ng pagbabasa ng isang bagong proposal nang may humintong lumang bus sa harap ng aming gate. Bumaba mula roon ang isang lalaki, payat, gusot ang damit, at malalim ang mga mata. Ang kanyang tindig ay baluktot, tila mayroong mabigat na pasanin. Napatigil ang aking paghinga. Kahit ang kanyang hitsura ay malayo sa Alonzo na kilala ko, nakilala ko siya. Ang kanyang dating matangkad at mayabang na tindig ay napalitan ng isang pagod at nalulumbay na anyo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang lumang t-shirt at maong na kumupas na Alonzo. Unti-unti siyang naglakad patungo sa aming gate. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pagmamakaawa. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin, bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng kahihiyan. Mari, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at hirap. Mari, tulungan mo ako. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakaupo sa aking silya. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa proposal. Pinilit kong maging kalmado. Kahit na ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis. Wala na ako, Marie. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kinuha ni Veronica ang lahat. Wala akong matirahan. Wala akong trabaho. Tulungan mo ako, Marie. Please. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na muling bumubungkal sa aking mga sugat. Naalala ko ang araw na itinapon niya ako, ang kanyang mga salita na puno ng paghamak, ang kanyang pagmamataas na walang hanggan. Ako, tutulungan ka? Tanong ko, ang aking boses ay patag. Naalala mo ba ang mga salita mo sa akin? Wala ka nang mapupuntahan. Naalala mo ba ang ginawa ninyo ni Veronica sa akin? Ang kahihiyang dinanas ko? Umiling siya. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Alam ko, nagkamali ako, Marie. Patawarin mo ako. Handa akong gawin ang lahat. Kahit ano. Tiningnan ko ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang kanilang mga tawa ay puno ng inosente. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang tulong na hinahanap mo, Alonzo, ay hindi ko na kayang ibigay. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang mga pinto ng bahay na ito ay bukas para sa mga nangangailangan ng kanlungan at pag-asa. Ngunit ang sakit na dinulot mo sa akin, iyon ay hindi ko na kayang kalimutan. Nilingon ko siya. Ang aking mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Walang galit, walang paghihiganti, tanging isang matinding kapayapaan. Ang pagtulong sa iyo ngayon ay tila pagtalikod ko sa lahat ng aking pinaghirapan upang makabangon. Dagdag ko, pinatawad na kita, Alonzo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kong kalimutan ang lahat at ibalik ang lahat sa dati. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng gate. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang mga bata ay nagpapatuloy sa paglalaro.
Hindi man lang napansin ang drama na nagaganap sa aming harap. Niyakap ko ang aking sarili. Ang pagharap kay Alonso ay tila isang malaking pagsubok. Isang pagsubok na nagpatunay sa akin na ako ay malakas na. Hindi na ako ang dating Mari. Tiningnan ko ang papalubog na araw. Ang langit ay pininturahan ng mga kulay kahel at dilaw. Ang alon ng dagat ay humahampas sa dalampasigan. Naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang tanong na patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang pagpapatawad ko ba ay sapat na upang tuluyan kong makalimutan ang lahat ng sakit? Ang taon na itinakda ni Lola Siriaca ay tila mabilis na lumipas. Bawat araw ay puno ng hamon, ng pag-aaral at ng pagtatrabaho. Ang Between Logistics ay hindi na lamang isang maliit na kumpanya sa probinsya. Ito ay naging isang maunlad na negosyo na kilala sa Iloilo at sa mga karatig probinsya sa kanyang maaasahang serbisyo at inobasyon. Kasama ko si Mang Tonyo at ang iba pang mga empleyado na ngayon ay puno na ng kumpiyansa at tiwala. Nagawa naming ayusin ang mga lumang kontrata, maghanap ng mga bagong kliyente at ipatupad ang mas epektibong sistema ng pamamahala. Ang mga maliliit na komunidad na dating hindi naabot ay ngayon ay mayroon ng koneksyon sa labas ng mundo salamat sa Between Logistics. Isang araw, sa pagtatapos ng itinakdang panahon, umupo ako sa harap ni Attorney Beltran. Sa kanyang mukha, nakita ko ang paghanga at kasiyahan. "Ma'am Mari, nagawa po ninyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Hindi ko po akalaing magagawa ninyo ito sa loob lamang ng isang taon." Ang Between Logistics ay bumalik sa dati nitong sigla at higit pa. Niyakap ko ang aking sarili. Naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng pagod at tagumpay. Nagawa ko, pinatunayan ko, hindi lamang sa iba, kundi sa aking sarili. Ang susunod na hakbang ay ang opisyal na pagpapahayag ng aking pagmamay-ari sa Between Logistics at sa lahat ng ari-arian na minana ko mula kay Lola Siriaca. Hindi ito pagmamayabang, ito ay pagpapakita ng katotohanan. Nag-organisa kami ng isang press conference. Sa harap ng mga mamamahayag at mga lokal na opisyales, inilabas ko ang lahat ng mga dokumento, ang di maikakailang katotohanan ng aking pagmamay-ari, ang pagkalugi ng kumpanya noon, at ang pagbangon nito sa ilalim ng aking pamamahala. Hindi po ito para ipagmalaki. Sabi ko sa harap ng mikropono, ang aking boses ay kalmado at buo. Ito po ay isang patunay na ang bawat babae ay mayroong kakayahan, mayroong lakas, at mayroong pag-asa. Hindi tayo dapat madetermina ng ating nakaraan o ng mga taong sumira sa atin. Ang mga larawan ay kumalat sa mga pahayagan at sa social media. Ang kwento ng isang babaeng itinapon, ngunit muling bumangon at nagtagumpay. Ang mga tao sa Iloilo ay nagbunyi. Ipinagmamalaki ang isa sa kanila. Habang abala ko sa mga usapin sa negosyo, mayroon akong isang bagong pangarap na nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang pangarap na inspirasyon mula sa diary ni Lola at sa aking sariling karanasan. Nagsimula akong magplano para sa pagtatayo ng Between Center. Ginamit ko ang lumang bahay ni Lola Siriaca, ang lugar na naging aking kanlungan at aking inspirasyon. Ito ay magiging isang sentro kung saan ang mga kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso, emosyonal man o pisikal, ay maaaring makahanap ng suporta, legal na tulong, at mga kasanayan upang muling makabangon. Ang pagtatayo ng sentro ay hindi madali. Kinailangan ko ng tulong, ng suporta. At doon ko nakilala si Lia Monteverde, isang babaeng dating dumanas ng matinding kalungkutan, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa at determinasyon. Siya ang aking katuwang, ang aking pinagkakatiwalaan, ang coordinator ng Between Center. "Ma'am Mari, ang daming kababaihan ang nangangailangan ng tulad nito," sabi niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Ang dami pong nawawalan ng pag-asa, pero ngayon
mayroon na silang pupuntahan. Isang gabi, habang naglalakad ako sa pasilyo ng Between Center na malapit nang matapos, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang bahay ni Lola ay nabago na. Ang lumang kahoy ay nilinis. Ang mga bintana ay nagningning at ang mga silid ay puno ng bagong pag-asa. Naisip ko si Lola Siriaca. Naramdaman kong tila naroon siya. Ngumingiti. Ipinagmamalaki ang kanyang apo. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako isang anino. Ako ay Marie. Ang Marie na muling bumangon. Ang aking buhay ay tila isang bituin na muling nagningning sa madilim na kalangitan. Ngunit sa lahat ng tagumpay na ito, merong isang tanong na patuloy na bumubulong sa aking puso. Paano ko kaya maipararating ang aking pasasalamat kay Lola? Ang pagbubukas ng Between Center ay isang araw na puno ng liwanag. Ang dating tahimik na bahay ni Lola Siriaca ay napuno ng ingay ng mga tao, ng mga pag-asa at ng mga kwento ng pagbangon. Ang mga kababaihan na dumaan sa matinding pagsubok ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Nakatayo ako sa harap ng entablado. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. Si Lia Monteverde, na ngayon ay isang ganap na coordinator, ay nagbibigay ng kanyang talumpati. Ang kanyang mga salita ay puno ng inspirasyon. Ang Between Center ay hindi lamang isang lugar. Sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at buo. Ito ay isang simbolo, isang patunay na ang bawat isa sa atin ay mayroong lakas na bumangon. Salamat kay Ma'am Marie na nagbigay sa amin ng liwanag. Niyakap ko siya ng mahigpit. Si Lia ay hindi lamang isang empleyado. Siya ay isang kaibigan, isang katuwang, isang patunay na ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi kailangang maging isang solong paglalakbay. Sa gitna ng pagdiriwang, nakita ko si Aling Sion sa isang sulok, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pangungutya. Sa halip, ito ay puno ng pagkamangha at pag-unawa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Marie, bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang dahon na nahulog sa lupa. Patawarin mo ako, Ija. Nagkamali ako. Akala ko, ang lahat ay tungkol sa pera at asawa. Ngunit ngayon, nakita ko, ang totoong halaga ay nasa loob mo. Niyakap ko siya. Hindi ako nagtanim ng galit. Ang kanyang paghingi ng tawad ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kapayapaan. Ang aking tagumpay ay naging isang patunay. Hindi na ako ang babaeng itinapon at kinutya. Ako ay Marie, ang babaeng bumangon mula sa abo. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Naisip ko si Alonso. Nabalitaan ko na siya ay nasa Maynila pa rin, nag-iisa at nagtatago. Hindi na siya lumapit pa sa akin. Hindi na siya nagpadala ng anumang mensahe. Ang kanyang pagkawala ay tila isang huling patunay ng kanyang pagkatalo. Alam kong hindi ko na siya kailangan pa. Ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki. Ito ay nakasalalay sa aking sariling lakas, sa aking sariling mga pangarap. Isang gabi, matapos ang pagbubukas ng Between Center, umakyat ako sa silid ni Lola. Kinuha ko ang kanyang diary. Sa huling pahina, mayroong isang maliit na sobre na nakasulat. Para sa aking Marie, kapag natapos mo na ang lahat. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang larawan. Isang larawan ni Lola Siriaca. Noong bata pa siya. Nakangiti sa tabi ng isang lalaki na tila pamilyar ang kanyang mukha. Siya ay tila ang isang mas bata, mas masiglang bersyon ni Attorney Beltran. Sa likuran ng larawan, mayroong isang sulat kamay ni Lola. Siya ang pag-ibig na binitawan ko. Pinili ko ang kalayaan. Ipinapasa ko ang kalayaan na iyon sa iyo, Marie. Mabuhay ka. Napuno ng luha ang aking mga mata. Ang lihim ni Lola. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo.
Si Lola ay hindi isang matandang babae na nag-iisa. Siya ay isang babae na pinili ang kanyang kaligayahan, ang kanyang kalayaan. Ang aking paglalakbay ay natapos na. Ang sakit ay napalitan na ng kapayapaan. Ang takot ay napalitan na ng lakas. Ang pag-ibig ay hindi na isang pangarap. Ito ay naging isang realidad. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang tanong na patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang pag-ibig ba ay laging nagtatapos sa kasal?